day nangyayari. 2 of the implementation of the No Contact Apprehension Policy of the MMDA. Okay, alam mo sabi, yung first day pa lamang daw, nako, libo-libo na ang mga nagkaroon ng violations. Ang tanong, aabot ba ito sa mga bahay nila? Okay, sa anong oras, sa anong petsa, sa anong dekada? At para dyan, kung ito ba ay kahit paano may epekto sa mga motorista, makakausap natin ang ating mobile journal, Evan Tarinque ngayon, na nakatayo sa EDSA. Evan Tarinque, ilang oras ka na nagbabantay dyan at parang walang dumadaan sa likod mo, Evan. nasaan ka ba, Saan banda Evan? ka ba sa EDSA? Pops, nandito tayo sa may EDSA Cubao. Actually, ito yung katabi ko yung isang daanan. Ito makikita natin medyo. Itong side na to kasi ito yung pass southbound. No? So makikita natin banda doon pa to. So may bandang lagpas ng MRT station. Doon pa talaga nagkakaroon ng build-up. Pero itong particular to, kasi ito medyo maluwag pa dahil ito may stoplight. So dito tayo pumesto. Kaya medyo maluwag at hindi ganoon kaingay yung mga sasakyan na dumaraan dito, Popstar. Oo, ikaw ay tinatawag na Cubao Ibabaw, no? Papansin ko, pakonti ng pakonti ang mga dumadaan na bus dyan sa Cubao Ibabaw. Nasa likod mo ang Sogo Hotel, tama ba ako? Tama ba? O, kwento lang sa akin yan, ha? Nasa harapan ko, Popstar. Nasa harapan. Nasa harapan mo mismo. Ang Nasa harapan, Astrotel, nasa harapan. malamang, nasa likuran mo rin. At Denistan, okay. Yung nagsisiksikan sa baba, lahat yan ay mukhang wala na kasi pag-asa lagi yung area na yun. Papunta dyan. Pero may dumaan na bus sa likod mo. Evan, okay. May nakausap ka na bang enforcer dyan o kahit sinong officer na nagmamando? May mga... Paano ba tatanungin kung may nahuli na? Actually, Popstar, no, usually kasi sa area ito, may mga MMDA officers na nakabantay. Talaga, more on actually doon sa may bandang malapit sa mall. No? So doon sila nakabantay most of the time. And so far, no, kanina may mga nakita tayo pa ilan-ilan. Pero as of no, ano, yung mga nahuli. No, Popstar, nakakuha tayo ng data simula kahapon. And nasa 1,100 na mga nahuli nga dito sa mga sa NCAP na tinatawag. And overnight, Popstar, no, medyo marami rin. No, nasa 141 yung nahuli from 12 midnight hanggang 5 a.m. kaninang madaling araw. So, makikita natin talagang tuloy-tuloy yung operation ng itong non-contact apprehension policy na ito ng MMDA. Kaya ibig sabihin, yung mga pops nating motorista, no, talagang walang kawala. At kung hindi, talagang kailangan talagang sumunod dito sa NCAP. Ang datos yan, Evan, galing kanino yan? At ano ang magiging proseso ng pag-inform sa motorista sila ay may violation? Actually, Popstar, ito ay galing. Itong datos na ito ay galing sa MMDA. No? So, bibigyan tayo ng updates. No? Paparating yung ngayong inaantay natin, baka kahit pa paano. Ano ba yan? Tataas pa yan? Mapabawasan pa yan? Dahil nga yung iba, nasampulan na. Itong abuting nga dito, Popstar, itong NCAP na ito, merong ways kasi, no? Meron dalawang ways. So, yung iba, kung gusto i-contest, ito dahil pwede daw i-contest itong ticket na makukuha sa NCAP. No? Pwede siyang i-contest through a Google form and pwede rin pumunta din sa MMDA arbitrary sa may Ortigas extension. So pwede silang pumunta doon, mamili sila, ilalaban pa talaga nila na hindi sila bumabag at nagkamali yung paghuli sa kanila. Popstar. Okay, Ivan, sorry, ano yung process ulit? Because is there an active website right now na pwede nilang puntahan to check? O yan ba ipapadala? Kasi alam natin sa ibang bansa, pinapadala lang via mail yung fine at babayaran nila and they have to pay that. Tapos kapag hindi nabayaran, that is the time na pwede nila i-contest before a judge. So may ganun din ba tayong proseso? Tama ka dyan, Denise. Ito ipapadala usually via mail, no? Sa email dahil kasi connected ito doon sa ang basic sa nila is apektado dito, connected kasi dito yung mga sasakyan. So yun yung i-apprehend nila. Sasakyan, hindi yung driver. So kung kanino man nakapangalan yung sasakyan na nahuli, doon papadala itong violation or itong ticket notice, no? Plus itong mga ticket notice na ito, Denise, pwedeng yun nga, meron kasing website na pwedeng doon nga ilaban
kung hindi ka ba sakay na tama ba yung pagkahuli sa'yo o hindi. Pero meron din kasi nilabas kahapon na merong website na nagsasabi na pwedeng parang ipapakita kung meron ka na bang violation na naganap. Pero ayon sa MMDA ay hindi ito yung kanilang official na website. So yun nga, at mag-ingat daw sa pag-click ng mga link na ito at baka yun nga, iba pa yung mangyari sa kanila. Sorry Ivan, meron ka bang info how long after the actual violation nila ipapadala yung fine, and how long does a driver have, o kung yung may-ari ng sasakyan, ano yung timeline na meron siya mula sa pagkakuha niya at sa pagbayad? May ano ba, ang tawag dito? May Fine? deadline ba? Or, Definitely, we're still waiting for that answers nila, no, dahil marami pa kasi nga kailangan ayusin. Dito sa NCAP, marami rin mga motorista, yung mga nagtatanong kung paano pa yung ganito ganyan, paano pa yung ganito ganyan. Marami pang talagang motorista talagang medyo confused pa sa kung paano ba gumagana itong NCAP. Pero in terms of fines naman, no, the usual fine is kung ano man yung nilabag mong traffic violation, yun yung babayaran mong fine. So, kunyari, gumamit ka ng bike lane, basically, ang tawag doon is not disregarding a traffic sign. So, around 1,000 pesos yung penalty doon. So, ayun yung babayaran mong fine when it comes to, yun nga, paglabag sa pagpasok ito sa may NCAP. yung panakot kasi dapat dito is hindi lang simple yung fine, ano. And I more than that pa yata yung ano. Ang panakot kasi dito ay yung hindi ka makakapag let's say renew ng lisensya o registration mo sa sakyan mo kung hindi mo babayaran itong mga fine na ito, no. Isang pinag-aaralan din daw ng paraan ay yung maaaring ma-send ng text message para ma-inform halimbawa yung tao na may violation sila. Pero very complicated ito. Yes. Kasi minsan ang gumagamit ng sasakyan ay hindi rin naman yung nakapangalan yun o na rehistrado yung sasakyan. No? Ivan, paglilinaw lang. Okay, ang odd-even ba hanggang ngayon maraming nalilito? I-replace ba nito, papalitan ba nito yung number coding in scheme? Or idadagdag lang? So meron ng odd-even at meron pang number coding. Dahil tama ka dyan, Popper, doon. Yan, isa rin yan doon sa nahihirapan or nagko-confuse pa yung ilang mga ating mga motorista. Pero ayon sa MMDA, ito ay papalitan technically yung coding scheme na meron tayo. Pero yung iba naman, nagtataka kasi may mga nakausap tayong motorista kanina, ito sabihin 3 araw na raw sila hindi makakabiyahe. Dahil kung susundan nga itong even scheme, mas imbis na 1 araw lang yung sila makabiyahe, mas napadami pa. And may iba rin naman nagtatanong na bakit yung iba hindi naman dadaan ng EDSA. So medyo complicated ito, pero ayon sa MMDA, parang technically papalitan ito. Or hindi ito simultaneous na iilalim dito sa may current na meron tayong coding scheme sa Metro Curious lang Manila. ako. Ivan, ilang taon ka nung 1996? Wala pa ata ako noon, Popcorn. Ganon? Wala pa ako noon. O, naalala Wala ko pa ako na 1996, in-implement yung odd-even. Ano? At talagang napakasakit ng ulo sa mga motorista. Once upon a time, nung ginagawa pa lang yung MRT along EDSA, grabe ang traffic noon. Diyos ko, talagang iniwan ka na ng kaluluwa mo. Wala ka pa rin sa lugar na pupuntahan mo. Pero naalala ko yun, 99. Nakatapos ka na ng 2 libro, nandun ka pa rin sa loob ng sasakyan, my God. Evan, maghawakan tayo ng kamay at magdasal tayo Nalig. sabay-sabay. Good luck na lang sa atin. Maraming salamat sa updates mo. Ating Mobile Journal, Ivan Taringa, reporting live from EDSA.